Hello mga Lodi. So ngayon, ituturo naman natin mga Lodi yung pag-adjust ng cylinder oil filtrate. Kasi maraming mga kapwa natin engineer, minsan naguguluhan. Pag sumakay sila ng MEC engine, paano mag-adjust talaga ng filtrate ng cylinder oil. So ngayon, yung sinasabi ko sa isang vlog ko na pag nilabas yung barko, ang setting ng maker is 1.5. So yun ang ini-inject talaga ng lubricator. So 1.5 grams per kilowatt per hour. Ngayon, kung ang barko nyo gumagamit ng compliant fuel na 0.5 pababa, below. So ngayon, ang barko natin ngayon dahil meron siyang scrubber, gumagamit ngayon ng high sulfur fuel. So, ang high sulfur fuel ngayon is 2.8. Example. Ngayon, i-multiply mo ngayon ang feed rate factor. Ang kalalabasan niya ngayon is 1.6. So, ayan, 1.6 siya. Ngayon, yan ngayon ang ini-inject ngayon ng lubricator mo. Hindi niya ngayon susundin yung 1.5 kasi mataas yung sulfur content. Ngayon dahil nagpalit na kami ng fuel ngayon, papunta kami ngayon sa compliant fuel. Ang fuel namin is 0.49 yung sulfur content. So ngayon, babaguhin natin ngayon. Titingnan nyo ngayon itong 1.6. Dahil ang na-detect kasi niya, high sulfur fuel, hindi niya susundin yung 1.5. Ang susundin niya, yung i-multiply nito, ang kalalabasan niyan, 1.6. So yun ang ini-inject niya. Ngayon, subukan natin palitan yung sulfur content. Pababain natin siya. And tingnan nyo ngayon ito. I-close up mo ito, Diyo ka na. So, ilagay natin sa 1.2. Try natin. Apply natin mga kalodi ha. Tingnan nyo to. So, .2 ang sulfur content, multiply by 0.57, 1.2 times 0.57, ang kalalabasan niyan 0.6. So masyadong mababa mga kalodi. Ang susundin niya ngayon 1.5, kaya nag 1.5 siya. Baka maguluhan kayo dahil pababa na yung sulfur content nyo. Pag i-multiply mo yung dalawa, 0.6 ng kalalabasan, 0.68. So pag yan ang inject niya, masisira ang piston ring mo at saka liner, magagasgasan kasi kulang. Susundin niya ngayon yung setting na minimum feed rate. Magiging ganon. Hanggang adjustin natin to ng 0.49 kasi yun ang fuel namin ng compliant fuel. So, adjustin na natin ha. Tingnan natin. Ang 0.49, 0.493 times 0.57, 0.28 lang. So mas lalong masyadong maliit, mas lalong konti. Ang gagawin niya ngayon, susundin niya 1.5 pa rin. So, i-simplify natin, ang mangyari pala nito, kapag nakaset yung makina mo ng 1.5 minimum feed rate, tapos yung sulfur content mo is below 0.5. Pag multiply mo siya, mababa. Susundin niya ito. Pero kung ang sulfur content mo, pag i-multiply mo rito, is above 1.5. Susundin niya yung above 1.5. Katulad ng kanina, 2.8. So, pag i-multiply mo yung 2.8 times 0.57, ang kalalabasan niya is 1.6. Hindi na niya susundin yung 1.5. Ang susundin niya, 1.6. Kung ang darating yung fuel naman, 3.0. So, 3.0, example ha, 3.0 times 0.57, 1.71. Ang susundin niya 1.71 kasi mas mataas yung sulfur content. So malinaw mga kaludi. Ngayon, ito lang tatandaan nyo, kapag ang fuel nyo is compliant, 0.5 pababa, ito lang lagi mababaguhin mo. Yung minimum feed rate. So dito ka lang magbababa, 1.5, pagdating ng 500 running hours, 1.4, pagdating ng 1,000, 1.3, pagdating ng 1,500, 1.2, dito lang. Pero, kung nag 1.5 ka rito or 1.4, ang dumating na fuel sulfur content mo is, kunwari 3.0. Ilalagay mo yung 3.0, ang kalalabasan niya ngayon is 1.7.
kahit pa naka 1.4 ito o naka 1.5 o 1.3, ang susundin niya ngayon is 1.7 yung ini-inject niya. Dahil nga, mataas yung sulfur content. Ang injection ng cylinder oil, nakadepende sa sulfur content. Nagbe-base siya. Kaya napaka-importante mga kalodi, pag dumating ngayon yung nagbunkering kayo, titingnan yung, habang wala pa yung analysis, tingnan nyo kaagad yung initial na bigay ng, nakalagay sa BDN, yung sulfur content. Kasi pag ginamit yung fuel nyo, yun ang inalagay nyo kagad dito. So malinaw mga kalodi, yun lang. Ulit-ulitin nyo lang yung video ko, maliliwanagan kayo.